Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa tag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Star. We have here the Lovers, the Knight of Swords, and the Nine of Swords. Okay, malaki ang chance na yung person na kinakadil ninyo ay air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, mukhang merong matutupad na healing or basta meron kang hinihiling na matutupad na maaaring gagawan na ng paraan nitong person mo. Okay? Ngayon, kung halimbawang hiwalay kayo nitong person mo na ito, there's a chance nga na manunumbalik itong tao na to sa'yo at magiging kayo muli. Maaari na nakukonsensya na siya, kaya siya magbabalik sa'yo. Okay? And then we have here the Two of Cups, the Judgment card, the Three of Cups, the Four of Wands. So, talagang may reconciliation dito. Okay, na pwedeng na-realize niya na mahal ka din niya. Okay? Kaya handa na siya dito na makipagbalikan sa'yo at makipag-relasyon. Okay? And kung halimbawa na hindi naman kayo naghiwalay nitong tao na to, na maaaring meron lang siyang tinutupad na kahilingan, maybe yun ay some kind of celebration between the two of you. Maybe sa-celebrate ninyo yung anniversary ninyo or yung relationship ninyo with friends, okay, with family, ganyan. Or pwedeng it can be an engagement, a wedding, ganon. Basta anything that has to do with celebration of love. Okay? And then we have here the Seven of Cups, the Knight of Cups, and the Five of Cups. Ngayon, may nakikita lang ako dito na isang tao na pwedeng nagluluksa because of you and your person's relationship. Hindi ko lang maipinpoint ng maigi kung kaninong third party to. Pwedeng sa'yo, pwede sa kanya, or hindi necessarily na naka-relationship ninyo. Pwedeng may interest lang or may gusto sa inyo na nanghihinayang or pwedeng naiinggit, nagluluksa siya. Kasi nga, nakikita niya yung development sa relationship ninyo. Or lalo na kung halimbawang may celebration kayo dito na ang tawag na to, na i-share ninyo kumbaga sa mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? And then we have here the Queen of Wands, the Three of Wands. But anyway, ang sinasabi dito is wag mong pansinin itong mga tao na to na pwedeng naiinggit, na you have to be very confident na lang with yourself or with your person na finally na umuusad yung relationship ninyong dalawa. Kasi once na you will pay attention to this third parties, pwedeng masira yung relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw?
We have here the Four of Wands, the Five of Cups, the Seven of Coins, and the Ace of Wands. Kung halimbawa na you are married and nagkaroon kayo ng hidwaan ng asawa mo, maaaring nagluluksa na ito or nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Okay, at mukhang gusto naman niya dito na magkaroon kayo ng new beginning. Okay, na pwedeng inantay mo naman din talaga itong tao na to na bumalik sa'yo at magsisi. So, it can finally happen na magbubunga na kumbaga yung pagtsatsaga mo, pag-aantay mo. Okay, and then we have here the Devil, the Ten of Cups, the Knight of Coins, and the Five of Swords. So, talagang naging toxic ang samahan ninyo na dalawa. Pero sa kanyang pagbabalik, handa naman siya dito na buuin yung relationship ninyo, yung family ninyo, at para maging masaya kayo. Handa naman siya dito na ibigay sa'yo yung security, yung commitment. Okay? Pero medyo nakikita ko lang na nag-aalinlangan ka kasi nga may history itong tao na to na nagsinungaling sa iyo. Okay? And then we have here the Three of Wands, the Queen of Swords, and the Page of Coins. So, sa nakikita ko naman dito, pwede naman magkaroon ng pag-unlad or pag-abante yung relasyon ninyo na dalawa. Nakikita ko lang dito na siguro kakausapin mo siya ng masinsinan or magiging honest ka sa kanya or straightforward ka sa kanya about sa mga gusto mo na mangyari, or pwedeng siguro bibigyan mo siya ng some kind of ultimatum or ipapakita mo sa kanya na hindi ka na yung the same person as before, na pwedeng this time is mas matapang ka, na hindi kanya kaya na utu-utuin. Okay? And then we have here the Two of Wands and the Seven of Swords. So, ayun nga lang talagang medyo meron pa rin siyang itinatago here na pwedeng matutuklasan mo in the future. Okay. And then we have the Moon. Ibig sabihin talaga may hidden agenda siya or meron pa rin siyang itinatago sa iyo na pwede naman na ma-reveal sa iyo someday. Maybe now is not just the right time na malaman mo yung katotohanan, pero at least makikitaan mo naman siya ng effort, okay, na gusto niya na ayusin talaga yung relationship ninyo na dalawa. Siguro time will tell whatever it is, or maybe siya na rin mismo yung aamin sa'yo kung ano ang nililihim niya. Okay? Pero for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Nine of Cups, the Judgment card, the Nine of Coins, and the Four of Coins. Okay. So, sa nakikita ko dito, maaari naman makaramdam kayo ng contentment. Okay. Na itong contentment na to is yung tipong kahit na single ka, kahit wala kang boyfriend or girlfriend,
is okay ka lang. Okay? Parang confident ka pa rin. Pwedeng itinutuon mo ang mga bagay-bagay sa sarili mo. Ginagawa mo kung ano yung ikakasaya mo. Pwedeng nagre-relax ka, nagbabakasyon ka, or yung parang chill ka lang. So, maybe na-realize mo na I don't need someone to make me happy. Parang ganyan. Na okay naman pala ako kahit wala akong jowa. Okay? And then we have here the Two of Cups, the Seven of Swords, the Three of Wands, and the Ace of Cups. Ayun nga lang meron ka ditong person na maaaring nagigilty na sa kung ano yung ginawa niya sa'yo. Kaya pwede na i-approach ka nitong tao na tumuli at gusto niya na magkaroon kayo ng relasyon. Okay? Na maybe this time is handa na siya to really commit to you. Okay? And then we have here the Hangman, the Queen of Coins, and the Seven of Coins. Pero nakikita ko dito na hindi mo siya agad sasagutin or hindi mo siya agad pagbibigyan. Kasi nga parang kung kailan okay ka na, kung kailan isa ka ng confident na person, secured na person na alam mo na mabubuhay ka na mag-isa na kahit wala kang jowa, ganun. Okay? So, medyo tinitimbang mo ng maigi, tinitignan mo yung mga bagay-bagay. So, in a way, you're really taking your time here. You're being patient. Parang hindi ka atat, kumbaga, na makipagrelasyon sa kanya. Okay? And then we have here the Eight of Wands and the Magician. Pero, again, hindi mo naman siya hihindian. Patuloy ka naman na makikipag-usap sa kanya. Okay? Pero nakikita ko dito na magaling itong tao na to, kaya kanya na paibigin muli. Kaya niyang i-manipulate yung option, ay yung emotions mo. Okay? And then we have here the King of Cups. So, ibig sabihin, ma-fall ka sa tao na ito. So, ayun. So, magiging kayo ulit. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.